Ito yung recipe na kapag naamoy mo, siguradong babangon ka dahil nga sa sarap nito. At yung aroma nito kapag niluluto ng nanay mo, siguradong kakain at kakain ka. Pagkahugas ko nga nung karne ng baboy, titimplahan ko lang ng toyo. Tapos titimplahan din natin ito ng kalamansi. Makalabig isang pirasong kalamansi yung akin nabili. Alam mo yung masarap sa recipe na to, yung talab na talab yung kalamansi, yung talagang malalasahan mo kahit luto na yung karne. So babad ko lang ng mga isang oras tapos proceed na tayo sa pagluluto nito. So sa kawali natin, nilagyan lang natin ng mantika. Meron akong hiniwa na malalaking sibuyas. Sutay lang natin ang bahagya ito tapos itabi na natin at yun din mismo mantika na yan gagamitin natin para naman dito sa ating binabad na karne. This time nilalakasan ko yung apoy para maganda yung pagkakafula ng karne. Mas maganda kasi kung ganun ang lalabasan. So mapapansin ninyo ganito na yung itsura niya pamaya-maya. So ganito yung sinasabi natin at nakakahulugan pwede na to. Hahanguin muna natin ito at iisang tabi. At yung pinagbabaran huwag natin itatapon dahil yun ang susunod natin isasalang. So kung mapapansin nyo hindi na ako gumamit ng fresh na bawang. Gagamit na lang ako dito ng garlic powder. Tapos kung gusto nyo lagyan ng paminta, okay lang. Nilagyan ko lang ng konting pampalasa at ilalagay na natin yung mga karne. Alam niyo yung masarap na habol ko lang dito, yung toyo at kalamansi tapos nilagyan ko lang ng pampalasa. Kapag nag-combine yung tatlo na yun, okay na. So makalipas ang mga ilang minuto nung napalambot na natin, kung kinakailangan lagyan ng tubig, lagyan nyo. Para lumambot, tapos lagyan na natin yung niluto natin na sibuyas, tapos pwede na natin patayin yung apoy, okay na to. Meron na tayong masarap na bistik Tagalog.